Welcome to Donmar TV News Channel. Welcome kay Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na iakyat na sa Korte Suprema ang usapin sa memorandum na nagbabawal sa mga miyembro ng gabinete at ibang opisyal ng ehekutibo na dumalo sa pagdinig sa Senado. And we would like to congratulate the members for realizing, albeit late, even late, that it is the court which should eventually decide on the constitutionality of the order, and we will defend it. Kasalukuyang iniimbestigahan sa Senado ang umunoy anomalya sa pagbili ng COVID-19 supplies sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Ayon sa Pangulo, mas mabuting iakyat na lamang ng mga senador sa Office of the Ombudsman ang kaso ng Pharmally. Pero hindi anya siya sang-ayon sa nagiging trato ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga resource persons nito. Dito muli niyang binatiko si Senator Richard Gordon na chairman ng komite. Ito dapat si Gordon maglipat siya sa judiciary kasi doon siya magsigaw-sigaw. Baka sa awa ng sheriff pa niya ang babaril sa kanya. Nais rin ng Pangulo na ipakita sa Korte Suprema ang nagaganap sa investigasyon ng komite ni Senator Gordon. Pagdating ng Supreme Court, ipasupi na lang namin yung entire proceedings na kuha ng TV. I think government also has a record. Tabi namin sa Supreme Court, tingnan mo ang actuations, look at the behavior. Do you think that you'd be happy appearing there answering questions for the government? Tigil na pagbabakuna kontra COVID-19. Ito ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bawat lokal na pamahalaan sa Pilipinas sa kanyang public address kagabi. We cannot reach this target if it will plateau at 400 or 500 daily jobs. Kailangan talagang walang hinto at yung mga bakuna na sana umabot na doon sa pinakamalayong lugar, and the provincial, city and municipal health officials will take over. Ang panawagan ng Pangulo ay upang maabot ng bansa ang target na makapagbakuna ng 50% ng populasyon bago matapos ang taon, ngayong tuloy-tuloy na ang pagdating ng supply ng bakuna. I urge LGUs to come up with a more systematic and efficient way of finding out who among your constituents have not yet vaccinated. Bago matapos ang Nobyembre, target ng LGUs na mabakunahan ng first dose ang 70% ng kanilang populasyon. Target ng pamahalaan na mabakunahan ang 90% ng mga estudyante, guro at personnel sa kolehiyo at maumpisahan ang pagbibigay ng booster shot sa healthcare workers, may comorbidities at senior citizens. Pero kailangan po na lang natin i-amend yung ating tinatawag na emergency use authorization para maging third dose na po yung ating mga gagamitin sa mga bakuna. Bukod sa adult population, target ng pamahalaan na matapos ang pagbabakuna sa mga bata sa Disyembre. Ang inano po namin talaga matapos po yung children vaccination by December kasi magkakahalo-halo na po yung vaccination natin sa third dose at saka first dose. Ang maganda pa rin po, maano po natin, matapos muna natin po yung ating mga kabataan. Grabe itong Dolomite. Nakita niyo yung Dolomite? Tsempo talaga ako eh. Buti na lang hindi ako pumunta nung Sunday. Plano ko pa naman pumunta nung Sunday sa Dolomite. Tingnan niyo itsura ng Dolomite ha. Pero panalo ha. Umabot sa 65,000 ang nagtungo ng... Grabe yung parang rally oh. Kaya lang ingat lang kayo ha mga kababayan. Yung mga pupunta ng Dolomite ha. Parang amawan nyo na. Wag ho kayo magkukulay pink. Baka mamaya sabihin pa ni Robredo, mga ano ko ito. Mga followers ko ito. Alam mo naman si Robredo, mahilig mang-angking yan. Baka magawin na naman niya yan. Alam mo naman, mahilig sa ano yan eh. Grabe yung tao ha. Pero grabe, kasi nakakatuwa nga naman talaga. Hindi ko sila masisisi. Linggo sa Dolomite Beach base sa pagtaya ng... Pambihira Grabe PNP Manila Police District.
Kaya naman, ipinahinto na ng mga otoridad ang pagpapasok dito nang umabot na sa 4,000 ang nasa loob. Ngunit sa ang total 65,000 ata, pero pag 4,000 pinalalabas na uli para papalit-palit. kabila nito, punong-puno pa rin at Galing, siksikan ang mga nakapasok base sa kuha ng UNTV drone. Kaya naman si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, ipinag-utos na sa direktor ng Mag-photoshoot kaya mo ka-girls dyan? Naka, two-piece, no? Bakit? Beach naman yan, ha? Pero ba naliligo sa beach nang hindi naka two-piece? Joke lang, ha? Skandalo yun, ano? Manila Police District ang pagpapakalat ng dagdag na tauhan sa lugar. Ang pugi, ano na yun, ang pugi ng pulis na yun, ha? Kasama sa aking direktiba ang pakipag-ugnayan sa DENR at lokal na pamahalaan upang magkaroon ng maayos na sistema lalo sa pagdadala ng mga bata na nakita natin sa video at sa mga litrato na kumalat sa social media. Oy, sandali lang. Bawal pa rin po ang bata dyan, ha, kahit may nakikita kayong bata. Hindi kasi sa totoo lang, bawal ang bata pa sa Dolomite. Kaya lang, may mga talagang alam mo na, mga tigasin na ayaw sumunod, pero bawal pa rin po ang bata dyan. Paalala lang po, ha? Paalala lang. Okay? Kinumpirma naman ni MPD Director, Police Brigadier General Leo Francisco sa UNTV na nagpakalat na sila ng 100 tauhan na magbabantay sa Dolomite Beach. Bukod sa MPD, mayroon ding mahigit sa 30 Grabe, ang linaw ng tubig, talagang puting-put. Kitang-kita yung mga bato. tauhan ng PNP Maritime Group na Oy, sabi nung sino ba yung nagsabi na papasok daw sa mata niyo yung mga bato? Ayan yung mga nagko-conclude kag. Alam niyo, naalala niyo yung mga kumukontra dyan sa Dolomite? Papasok daw sa mata nung yung buhangin, papasok daw sa mata. Pag tiningnan mo yung Dolomite, ang lalaki nun eh. Paano papasok sa mata yun? Kasagawa ng foot patrol, bike patroller at seaborne sa bisinidad ng Dolomite para magbantay. Sinabi rin ni General Francisco na nakikipag-usap na sila sa DENR at Magkaka-cancer daw, sabi ni Diego. DOT kung paano masusolusyon. Hindi, alam mo, ito walang biro to. Noong una, parang gusto ko magalit. Sabi ko, ano ba naman yan? Pinabayaan todo-todo ito. Ang dami-daming tao. Pero alam mo, hindi ko masisisi. Kasi yung mga kababayan natin na yan, una-una, ang hirap pumunta sa mga beach resort, di ba? Ang daming hinihingi, may RT-PCR, ganto-ganto, ganyan. Ang daming hinihingi. At magastos pa. Tapos may mga checkpoint pa, nakakabuisit, di ba? Ang dami-daming ganyan. So, dito, malapit lang sa mga bahay nila, walang checkpoint. Pwede silang pumunta para makita nila yung ginawa ng gobyerno. Alam mo, ito, sa tingin nyo, ito mga pumunta dito, sila ho'y bulag na hindi nila nakikita ang pagbabagong ginawa ni Pangulong Duterte? Kaya kayo mga dilawang taing nanggugulo at sinasabi ninyong ang pangit yan, sira yung Dolomite, sinira yung Manila Bay, tapos si Gento, magka-cancer ka, pag maganon yung buhok mo sa mukha mo, maganon. Tingnan nyo nga, yung mga tao, enjoy na enjoy. At saka The Anova Fam, maraming salamat. Nakita ko sa mga vlogger, ginawa na nilang content. Di kumita na naman yung YouTube nila. Diba? Ginawa nilang content, ang dami nagpupunta doon, sinasabi nila, grabe, tuwang-tuwa sila, ang ganda-ganda, so amazing. As in, ganun yung reaction. Pati may mga foreigner na nagpupunta. Tapos ang maganda pa nga daw dyan sa gabi, yung pagpadilim na, parang makakita mo na yung mga ilaw-ilaw sa city. Tapos parang Miami Beach, ganun datingan. Panalo, no? Ano na, Dada? Kailan ba tayo punta ng Dolomite? Samahan mo ako. Baka mamaya, nag-aabang na sa akin mga taga-Moriones dyan. Pag pumunta ako, si Balat ba yun dito ako sa Maynila. Diba? Baka mamaya mga Dolomite dyan. Pagbabatoyin ako ng Dolomite. Ng pagdagsa ng tao sa Dolomite Beach. Sa pagdami ng tao natin sa Dolomite. Ang ganda sana, ganyan sa umaga, no? Sunrise, no? Sana buksan ng umaga. Maganda niyan, buksan ng wag naman sobrang aga, delicates, ha? Baka mamaya merong maganap na hindi maganda dyan. Dapat yung medyo paliwanag na mga alas 5, alas 6, ganyan. Para pagpaliwanag na alas 5, alas 6, ayan, ha? Tapos doon
Kasi makikita mo sunrise, tapos magkakape. Kaya lang bawal pala magkape dyan. O, di ba? Yung last 2 weeks, nagkaroon kami ngayon. Ongoing ngayon yung aming pakikipag-usap sa BNR. 5 AM ata, bukas na. Halika na. Si tayo. Puntahan natin. Ngayon pa lang. At sa ating DOT, kung paano natin ma-improve pa yung kasalukuyan. Alam mo, panalo ito. Kasi di ba ang goal dito talagang pwede ng paliguan. Alam nyo ba yon? Yan ang goal dyan eh. Kaya lang, it will take time. Kasi remember, ang Manila Bay masyado malawak yan. Abot nga yan hanggang Cavite. Di ba sabi nga nila, yung mga dumi daw, sabi ng DNR, nanggagaling pa iba sa Cavite. Lorena Makaraig, salamat po. Yung naging sitwasyon nung nakaraang 2 linggo. At pagkatapos siguro nito, may mga pagbabago kaming ipapatupad sa pagpapasok at pag-aantabay sa ating mga tao. Mahaba pa pila ngayon dyan. Oo nga kaya nga Antay muna natin magsawa ang tao tapos saka tayo pupunta. Paalala pa ni General Eliazar sa publiko, hindi batayan ang Alert Level 3 sa NCR para ilabas ang mga bata sa Grabe talaga, may mga bata nagpiknik na mga pasyalan. Walang mag-uuwi ng sanda. Kayo talaga kayo pa naman, yung iba pa naman nating kababayan. Yung towel, inuuwi. Lahat ng shampoo, hindi ginagamit, tas uuwi nila. May mga ganyan na yung mga sa hotel-hotel. Isa na ako doon. Ang bango-bango ng mga shampoo sa hotel Saka yung mga sabon-sabon sa hotel. Ang bango noon. Pati yung pati nga yung gusto nyo iba, pati lalagyanan ng tissue, inuuwi ako tissue lang. Nawa natin ang kasabikan ng ilan nating mga kababayan na lumabas dahil sa mahabang lockdown. Subalit hindi dahilan ito upang ipagsawalang bahala ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na ang mga batang isinama nila gayong malinaw sa patakaran na hindi pa pwede silang lumabas under the COVID Alert Level 3 status. Apila ng PNP sa publiko. Excuse me, Madam Esme, hindi ko po dinadala yung towel. Meron niya akong tinanggal nun dahil hindi ko lang sabihin, dinala yung towel. Ako tuloy yung sinisi, ang bihira. Magkaroon ng disiplina lalo na sa pampublikong lugar para sa kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay sabi nito, pati nga yung kutsara sa eroplano. Alam mo, okay lang yung kutsara at least magagamit yun. Pero dito ka magtataka. Eto, walang biro. May iba dyan, inuuwi pati yung sinusukahan sa eroplano. Yung hindi mo nagamit, di ba meron doon yung lalagyanan ng pagka masusuka ka, may lalagyanan doon para doon ka magasuka. Yung iba inuuwi yun. Bakit? Para lalagyan ng mga sandwich nila. Di ba? Huwag sabihin hindi nyo ginagawa yan. Pakunwari pa kayo. Kasalay din sa disiplina natin sa sarili, kaya tutulong ang mga pulis upang ipalala ito sa inyo. Dahil baka... pati mga headset daw. Bawal iuwi yung headset sa aeroplano Tsaka kasi yung mga totoo, yung mga headset, pati yung ang lamig-lamig, pero mga anong kumot mo. Kasi hingi pa uli na isa pang kumot. Yung kumot niya nailagay na doon sa gamit. Huwag yung ginagawa yan, masama yan, hindi maganda yan. Mabul kayo sa undas kung patuloy ninyong babaliwain ang mga patakaran para sa inyong kaligtasan sa gitna ng pandemya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue.